po. Tao po. Mahal! Parang awa mo na! Pwede ba, Ruby? Tigilan mo ako? Huwag mo kaming iwan ng anak mo! Hindi na kita mahal. Bakit, Berto? May iba ka na ba? Kaya mo kami iiwan? Kaya hindi ka makapagsalita? Kasi totoo, hindi ba? Sawang-sawa na ako sa ganitong buhay. Kaya ba aalis ka? Gusto ko rin maranasan ng magandang buhay. Bakit? Kasalanan ko ba? Kung bakit ganito yung buhay na meron tayo? Bahala ka na sa buhay mo. Kayanin mo, nawala na ako. Pero Berto, mahal na mahal kita. Hindi na kita mahal, Ruby. Parang awa mo na. Huwag ka nang umalis. Dito ka lang. Hindi na ako masaya habang kasama ka. Hanggang dito na lang tayo. Pero paano yung anak natin? Sabihin mo sa kanya na naghanap ako ng trabaho sa malayo, kaya umalis ako. Sa tingin mo ba, maniniwala siya? Pag sinabi ko yan sa kanya? Hindi ko na problema yon. Berto, baka sakaling magbago yung isip mo. Hindi na magbabago ang isip ko. Berto, paano ko ipapaliwanag sa anak natin to? Bahala ka na kung anong gusto mong sabihin. Sige na, Ruby! Berto! Berto! Huwag mo akong iwan! Berto! Mahal, nandito na ako. Mahal. Maaga ka yata. Oo, sobrang init sa labas. Nakakapagod yung biyahe. Nako, hayaan mo. Mamaya, tatanggalin ko ang pagod mo, mahal. Naku, ikaw talaga mahal. Nay, mano po. Nay, bakit malungkot na naman po kayo? Nandito naman na po ako. May masakit po ba sa inyo, Nay? Siya nga pala, mahal. Nasaan na pala yung pinabibili kong pagkain sa'yo? Nabili mo ba? Naku, pasensya ka na mahal. Nakalimutan ko. Hayaan mo, mag-order na lang ako. Papadeliver natin dito. Sige. Yung paborito kong kare-kare at garlic rice ang orderin mo, ha. Sabihan mo, damihan ng sauce. Sige mahal, ikaw talaga. Kundi ka lang spoiled sa akin eh. Kaya, the best ka talaga sa akin. Lahat ng gusto ko, binibili mo. Siyempre naman mahal. Basta kaya kong ibigay, gagawin ko para sa'yo. Kaya, mahal na mahal kita. Talaga? Binubola mo lang ata ako eh. Hindi, no. Mahal kita, kaya ikaw yung kasama ko ngayon. Mahal na mahal din kita, Berto. Sobrang bait mo kaya. Hindi ka gaya ng asawa ko. Nakaasa lang lagi sa akin. Naku, Nay. Mukhang may lagnat po kayo. Dalhin ko na po kayo sa center.
Baka po mamaya kung mapano kayo. Nag-aalala po ako sa inyo. Tara na po. Panginoon, tulungan niyo po kami. Sana hindi po magkasakit si nanay dahil walang-wala po kami ngayon. Ikaw talaga, mahal. Magpahinga ka na, mahal. Kapag dumating yung pagkain na in-order mo, sabayan mo akong kumain, ha? Sige, mahal. Magbibihis lang ako. Sige. Paano na yan? Anong gagawin ko ngayon? Wala pa naman kaming pera ngayon. Ano kaya kung tawagan ko si tatay? At humingi ako ng tulong sa kanya. Bakit kaya tumatawag si Abby? Tay, sagutin mo naman. Hello, Abby. Bakit ka napatawag? Si nanay po kasi, tay. Bakit? Anong nangyari? Sobrang taas po ng lagnat niya. Hindi ko po alam kung anong gagawin ko. Ganun ba? Nag-aalala po ako sa kanya, tay. Baka ano pong mangyari sa kanya. Umuwi na po kayo, tay. Parang awan niyo na po. Dalhin mo na lang sa center. Libre lang naman doon. Ayaw naman po niya magpadala, tay. Wala daw po kasi kaming pambili ng gamot. Pilitin mo na lang. Hindi naman ako makauwi ngayon, Abby. Eh, kailan po kayo uuwi, tay? Hindi ko pa alam. Baka matagalan pa ako bago ako makauwi. Tay, bakit po hindi na po kayo nagpapadala ng allowance namin? Pasensya ka na. Marami kasi akong gastos dito. Gumawa muna kayo ng paraan, Abby, para mapagamot mo ang nanay mo. Ganun po ba, tay? Wala po ba kayong balak umuwi para dalawin kami ni nanay? Malayo kasi ang trabaho ko, anak. Kaya hindi ako makakauwi. At isa pa, mahal ang pamasahe. Nandito ako sa malayo. Namimiss po namin kayo, tay. Si nanay po, lagi po kayong hinahanap. Ganun ba? Libangin nyo ang sarili nyo. Masasanay din kayo. Hindi niyo po ba kami namimiss ni nanay? Berto, sino yung kausap mo? Tay, sino pong kausap niyo dyan? Sige na, Abby. Tatawag na lang ako ulit. Berto? Mag-ingat kayo dyan. Pero tay, Sino yung kausap mo? Si Abby. Tumawag sa akin yung anak ko. Oh, bakit daw? May problema ba? May hinihingi na naman. Wala naman. May sakit daw si Ruby. Oh, ano naman may tutulong mo sa kanila? Natataranta yung bata. Hindi alam ang gagawin. Ay naku, matanda na yung asawa mo. Hindi pa niya alam ang gagawin niya? Hindi naman sa ganun, mahal. Baka nagdadrama lang yun o nagpapaawa.
para bumalik ka sa kanila. Hindi naman siguro. Bakit kailangan ka pang tawagan at ipaalam sa'yo? Nag-aalala kasi yung anak ko. Hindi alam ang gagawin. Bakit hindi mo puntahan para malaman mo lahat ng gusto mo? Hindi ko naman pupuntahan. Nandun naman yung anak ko. Yun naman pala. Bakit kailangan pa sabihin sa'yo? Hindi pa kasi alam ng anak namin ang tungkol sa atin. Ano? Bakit hindi mo sabihin sa kanila yung totoo? Ayaw kong masaktan ng anak ko kapag nalaman niya ang lahat. Kailan mo balak ipaalam sa kanya? Huwag ka namang magalit sa akin. Hay naku, Berto. Wala ka talagang balak ipaalam sa kanya. Pag naayos ng lahat, ipapaalam ko din sa kanya. Dapat lang, Berto. Baka mamaya, umasa pa siya, nababalikan mo siya. Oo na, mahal. Sa tingin mo ba, matatanggap niya? Baka mamaya, manggulo lang siya. Saka, kinausap ko naman si Ruby na maayos bago ako umalis. Oh, ano sabi niya? Wala naman siyang magagawa sa desisyon ko. Pumayag ba siya na maghiwalay kayo na maayos? Ayaw niya nung una. Kaso, wala naman siyang magagawa. Namili na ako sa inyo. Talaga, mahal? Ako ang pinili mo? Oo naman, mahal. Siyempre, ikaw ang pinili ko. Salamat, Berto. Masaya kang kasama at mahal na mahal kita. Siguraduhin mo lang na hindi ka nababalik sa asawa mo. Pangako, mahal. Ikaw lang talaga. Kaya, huwag ka nang magselos. Ikaw kasi. Sige na, huwag ka nang magtampo. Sige na nga. Kaya ikaw na ang pinili ko. Mahal na mahal kita, Marga.
Sige, Abby. Sa susunod ulit, ha? Mag-iingat ka. Opo, ma'am. Basta pag kailangan niyo po ako, tawagan niyo lang po ako. Oo. Ito nga pala yung sahod mo. Maraming salamat po, ma'am. Alis na po ako. Sige, mag-iingat ka. Salamat po. Nay, mano po? Ano pong ginagawa niyo dito, Nay? Nagugutom na po ba kayo, Nay? May pagkain po ako dito. Kumain na po kayo para makainom po kayo ng gamot. Nasaan na po kayo, Tay? Bakit niyo po kami pinabayaan ni Nanay? Hindi niyo man lang kami nagawang kamustahin na. Hindi niyo na po ba kami mahal? Tara na po sa bahay, Nay. Alam ko mahirap sa inyo na ang sitwasyon na iniwan tayo ni Tatay. Pero sana, samahan niyo naman ako lumaban, Nay. Sana gumaling na po kayo. Subukan ko kayang tawagan si Tatay. Si Abby? Bakit naman kaya siya tumatawag? Hello, Tay. Hello? Sino po kayo? Bakit kayo pong sumagot sa cellphone ng tatay ko? Hindi pa ba niya sinasabi sa'yo? Ang alin po? Ako na ang asawa ng papa mo ngayon. Ano po? Pero may asawa na po si tatay at may pamilya na. Hiwalay na sila ng nanay mo. Kaya ba hindi na siya umuwi dito sa amin? Oo. Kaya hayaan nyo na siya. Kaya wag ka nang tatawag ulit sa kanya. Kaya pala nagkaganon si nanay ng dahil sa inyo. Nay, sabi po ng doktor, inumin niyo lang daw po yung gamot niyo at tuluyan na kayong gagaling. Salamat, anak. Salamat din po, Nay. Kayo po ang inspirasyon ko. Kaya nagpursige po ako makapagtapos. At ngayon, may maganda na po akong trabaho. Napakabuti mong bata, anak. Hindi mo ko pinabayaan kahit na wala ang tatay mo. Nay, mahal na mahal ko po kayo. At kahit papaano, nakakaraos tayo. At naging maganda na ang buhay natin. Kayo po ang pinakamahalagang tao sa buhay ko, Nay. Swerte ako sa'yo, anak. Kasi lumaki kang mabuting tao. Salamat, Nay, kasi hindi ka bumitaw. Kahit na sobrang hirap sa'yo lahat ng nangyari, lumaban ka pa din. Pasensya ka na, anak. Kasi hindi buo ang pamilya natin. Hindi ko nagawang ayusin. Mahal, tignan mo yon, ang ganda ng tanawin. Oo nga, mahal. Tay, pag nakapagtapos na ako, magpapagawa tayo ng malaking bahay doon. Talaga, anak? Huwag mo na kaming isipin ng tatay mo, anak. Kayo po ang inspirasyon ko. Kaya bago ang lahat, kayo po ang uunahin ko. Ikaw talaga. Ang isipin mo, yung sarili mo.
kasama po kayo sa mga pangarap ko, Nay, Tay. Talaga anak? Bibili ka din ng sasakyan natin para makapasyal tayo sa ibang lugar? Mahal, kung ano-ano yung pinapabili mo sa anak natin. Ayos lang po yun, Nay. Basta kaya ko, ibibigay ko po sa inyo. Anak, huwag mong pakinggan yung tatay mo. Bakit mahal? Ayaw mo ba na magkaroon tayo ng sarili nating bahay at sasakyan pagdating ng araw? Naglalambing lang si tatay, Nay. Hayaan nyo na po siya. Oo naman. Ikaw naman, masyado kang pikon. Baka mamaya kasi isipin lagi ng anak mo yung mga gusto mo. Ayaw mo noon, mahal? Lalo siyang nagpupursige sa pag-aaral? Oo nga naman po, Nay. Tama po si tatay. Nako, kayo mag-ama talaga. Pinagkaisahan nyo na naman ako. Hindi naman. Masyado ka kasing seryoso. Kayo talaga. Basta, pagdating ng araw, matutupad lahat ng pangarap ko. At kasama po kayo doon. Hindi nyo naman po kasalanan, Nay. At hindi naman natin mapipigilan si tatay sa mga gusto niya. May magagawa lang sana ako, anak. Kaso wala. Hayaan na natin siya, Nay. Magkasama naman tayong dalawa. Basta, magpakatatag lang tayo, Nay. Makakaya natin yung darating na pagsubok sa atin, Nay. Oo naman, anak. Basta, magkasama tayo. Ngayon pa, na unti-unti ko nang natutupad yung mga pangarap natin. Masaya ako para sa'yo, anak. Basta, nandito lang ako. Laging nakasuporta sa'yo. Huwag niyo na pong isipin si tatay, Nay. Para hindi na po kayo malungkot at may stress. Tama ka, anak. Tara na po, Nay. Umuwi na po tayo para makapagpahinga na po kayo. Sige, anak, tara. Tao po! Tao po! At bakit ngayon ka lang? Alam mo, ang dami-dami nating problema. Tapos ikaw pa inom-inom lang? Problema mo lang yon. Bakit ba? Pati ako sinasama mo. Natural. Hindi ba nakikinabang ka din naman sa pera ko na winawaldas mo? Hindi ko naman hinihingi yon. Binibigay mo, hindi ba? Binigay ko sa iyo yun dahil mahal kita. Pero ano? Nabaon ako sa utang. Magpasalamat ka nga. Ikaw ang sinamahan ko. Pinagpalit ko ang pamilya ko para lang sa'yo. Akala ko naman, Berto, kapag binigay ko sa iyo ang lahat, mamahalin mo ako. Pero hindi pala. Bakit? Kulang pa ba? Nakasama mo ako? Kasama nga kita. Pero ni minsan, hindi ko naramdaman na minahal mo ako. Alam mo naman, Marga, ang ugali ko nung una pa lang. Hindi ba? Kahit ipakita mo man lang sana na mahal mo ako at inaalagaan mo ako. Marga, hindi ka naman na bata pa. Naalagaan ka. At isa pa, ikaw dapat ang gumawa nun. Nagkamali ako sa'yo, Berto. Mas mabuti pa siguro, maghiwalay na tayo. Pero Marga, wala akong ibang pupuntahan.
wala naman akong trabaho. Panahon na siguro, Berto, para maghanap ka ng trabaho mo at mabuhay ka mag-isa. Ayusin natin to, Marga. Parang awa mo na. Tama na, Berto. Sapat na yung mga panahon na nakasama kita. Huwag mo naman gawin sa akin to. Umalis ka na at kunin mo lahat ng gamit mo. Bawa ka naman sa akin. Bakit, Berto? Ako ba? Iniisip mo ba yung nararamdaman ko? Hindi ka pwede pa nang ayusin to. Sige na, Marga. Tama na lahat ng pagtitiis ko sa'yo, Berto. Mahal. Hanggang dito na lang tayo. Umalis ka na. Kunin mo lahat ng gamit mo kung ayaw mo pagtabuyan pa kita. Mahirap ang buhay may asawa. Kailangan ng respeto, pagkakaunawaan, pag-uusap sa mga problema, at matinding pagtitiis para magkasundo ang isa't isa sa lahat ng bagay, para manatiling buo ang isang pamilya. Hindi kami pagdalo sa ato. Nakikinis eh. Una yung boy. Nagkinis mo't yung nagkintamati ka din naman. Kaya kung gamit damit ha? Ito ni, GR4 Extreme Degree, sir. Mahit nga pangikat ti ko ata. Ito mangkin nga grasa. Mabalik mo Tamlay. lang ang dilugan ko ha. Nagdalos ni. Maya nagsilingain. Nay, Mahit ah. Nanay, nagdalos sa kadena na nay. may cut pa iso nay. Kulang ata, ibabad mo lang 3 minutes to 5 minutes. Sama ko kuskusin. May cut no kan. Tam ni, nagdalos ni. Terus kan pa iso nay. Kapag kanino motor ato eh. Kanyak ah. Kaya motor mo ay. Pahatak ko na kung pagbayad ko. Sayang ay. Nagkalas mo na din sukat mo. Di ba alay, basta tumaray. Sa bagay ah. Oh, nagkinis yun, nagsilingin na eh. Kung pa'y makita mo lang is nakadagrasa na ah. Kita man eh. Pagagatangan nga ikasta. Di TikTok, Lazada, Shopee, da. Mabalin ang gurdura na may salang. Bale, basta pagbayad mo. Ang gurdura ito mga raw, gamitin mo di ka din ah. GR4 degree sir. Oh, Kita mo na eh. Magmayat buya na yan. Dalos ni. nagkinis na rin na eh.